Sa wakas, confirm na just now, breaking news, Attorney Harry, may big news sa lahat. A big good news sa lahat. Junior shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, good news patungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Mabuting balita po si balita. Attorney Harry Roque kay Tatay Digong. Mamaya i-play nating video na yan. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share muna dito sa vlog natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito na nanonood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para wag na kayo updated kayo lagi sa ating mga balita. Libre lang ang mag-subscribe ha, walang bayad yan. Ito po, punta tayo, good news muna tayo, okay? May good news raw. Itong si Attorney Harry Roque kay Tatay Digong. Ito, panoorin po natin. Anyway, ngayong araw pong ito ay pag-usapan naman natin yung mga medyo mabuting balita na lumabas doon sa conference status report o conference status hearing ni Tatay Digong. Hats off dito sa presiding judge ni Tatay Digong na si Joanna Corner, isang bihasang huwes po galing sa Inglaterra. No? Ano ba yung sinasabi kong dalawang mabuting balita na sinasabi dahil nga dito sa obserbasyon itong si Joanna Corner, si Judge Corner? Well, unang-una, yung siya ay nagsalita na siya ay nagkakaroon ng alinlangan na mag-schedule ng dire-diretsong paglilitis kay Tatay Digong dahil nga sa edad at sa estado ng kalusugan ni Tatay Digong na 82 anyos. Ano ibig sabihin yan? Well, kasi alam mo naman, hindi rin spring chicken itong si Judge Corner. No? So siguro naintindihan niya talaga anong epekto ng edad, hindi lang doon sa pang-araw-araw na buhay, kundi doon sa abilidad na humarap sa paglilitis. Ayun, sa wakas, may judge din na nakakita sa tunay na kondisyon ni Tatay Digong. May pumansin din. 'Di ba? Kasi alam naman natin, parang wala silang pakialam diyan sa kalagayan ni Tatay Digong na alam naman natin na may posibilidad na siya ay nahihirapan na diyan. Lalong-lalo na sa edad niya. Okay lang sana kung bata-bata pa si Tatay Digong. 'Di ba? Ngayon, may nakapansin ng judge na ganyan na nag-aalala dahil sa edad nga, no? Tapos ganyan pa yung ginagawa sa kanya. Kasi itong paglilitis nga ito, hindi gaya ng mga naunang pagdinig na sa kaso ni Tatay Digong, si Tatay Digong ay i-require na mag-attend dahil merong karapatan ang mga akusado na harapin ang kanilang mga nagsasakdal at ganun din, may mga karapatan din ng mga biktima di umano na harapin yung kanilang dinidimanda. No? So ang sabi niya, bagamat nagtakda siya na ang simula ng pagbibista ay November 30, hindi siya magbibigay talaga ng fixed dates dahil sa tingin niya hindi kakayanin ng dire-diretsong paglilitis. So ang iniisip niya ay magkakaroon ng break sa gitna ng kada linggo para naman makapagpahinga si Tatay Digong. Kumbaga ang mangyayari, pakiramdaman kung kailan kaya ni Tatay Digong saka magbibigay ng ganon. 'Di ba? Kasi kung hindi niya kaya, hindi pa pwedeng yung paglilitis ituloy. 'Di ba? Syempre, alam naman natin yung kalagayan ni Tatay Digong. Hindi na yan hindi na kumbaga parang hindi na katulad yan sa mga katulad natin, sa katulad ng iba na talagang mga bata-bata pa na kahit anong oras, kahit minuto, segundo. Kaya kay Tatay Digong, kailangan syempre papakiramdaman mo kung talagang kailan ba siya maayos, malakas, yung kaya niyang humarap, lalong-lalo na, 'di ba? Hindi na yan parang video na lang. Parang harapan na to, personal na to. Talagang pupunta na siya doon. Siyempre, yung kalagayan talaga ni Tatay Digong ang titignan, lalo na siyempre sa edad niya. Buting balita po yan kasi naghain na naman ang abogado ni Tatay Digong na si Peter Haynes ng panibagong motion para examine muli
ang physical at mental na condition ni Tatay Digong para nga sa kanyang pagharap sa paglilitis. At ang sabi niya, karapatan naman ni Tatay Digong na every 120 days ay magkaroon ng ganyang examination. At itong motion na ito ay hinain sa kabila ng report mismo ng registry na nag-confirm na talagang natutumba-tumba na si Tatay Digong. No? So, meron ng pag-amin. Kasi ako, tatay ko, kasing edad na ni Tatay Digong nung nabubuhay pa yung tatay ko. 'Di ba? Parang kung siya naglalakad ang tatay ko, talagang parang natutumba-tumba na siya, 'di ba? Tapos, alam natin, may edad na, parang nahihirapan ng maglakad, ganito, ganyan. Kasi lahat naman ng tao, hindi naman porket na, nakikita natin si Tatay Digong noon na malakas, parang wala na siyang, hindi na siya pwedeng manghina, 'di ba? 'Di ba? Kaya nata iniisip ng mga nagpakulong diyan kay Tatay Digong O gumaganti sila para talagang gusto talaga nilang pahirapan si Tatay Digong sa kabila ng edad ni Tatay Digong, sa kabila ng nahihirapan siya, parang tuwang-tuwa sila. Sana wag lang bumalik sa kanila yung karma sa mga pinaggagawa nila kasi talagang ito yung ginagawa nila kay Tatay Digong. Parang matinding karma yung babalik sa kanila bandang huli. Sa ngayon natutuwa sila, tuwan-tuwa sila sa ginagawa nila, masaya sila. Na ganyan ginagawa nila, nakakaganti sila sa mga ginawa ni Tatay Digong, sige lang. Nasa kanila yung ruleta ngayon Pero kapag ang ikot ng ruleta ng kapalaran ay tumutok sa kanila uli, ayun na. Ewan ko na lang. Na parang meron ng banta sa buhay si Tatay Digong dahil siya ay natutumba na maski siya ay naglalakad lamang doon sa loob ng detention facilities at dahil po dyan, umamin na yung West na dumidinig sa kaso ni Tatay Digong na hindi po pwede talagang dire-diretso at syempre, ang tingin ko naman, talagang pagbibigyan niya itong si Peter Haynes na ma-examine ang kondisyon ni Tatay Digong. Kumbaga, kung hindi nila pagbibigyan niya, parang napakawalang konsensya naman nila. Diba? Lahat ng tao tumatanda, mararanasan din nila yan. Sa tingin ko, mabuti na rin na lumipat na tayo sa trial chamber kasi parang wala tayong pag-asa dun sa pre-trial chamber judges. No? Well, di ko naman sila masisisi kasi nga nagkaroon ng mga motion para i-inhibit ang ilan sa kanila at pati yung prosecutor. No? So ito at least fresh start. Bagong abogado, wala namang kahit anong motion na hinain itong si Peter Haynes na pinapaalis ang kahit sinong West. So walang dahilan para pag-initan naman itong si Tatay Digong. Kaya sa tingin ko, nagiging mas patas itong trial chamber kay Tatay Digong kaysa yung mga pre-trial chamber na parang galit na galit kay Tatay Digong kung nakikita niyo yung mukha ng presiding judge. Mga tropa ata ni, Boss doon sa confirmation of charges, kulang na lamunin niya yung mga abogado ni Tatay Digong. No? Anyway, ang pangalawang mabuting balita ay yung obserbasyon nitong si Judge Croner na napakadami namang beses na i-offer into evidence yung mga pananalita ni Tatay Digong. Mahigit 122 daw ang mga pagkakataon na sinasabi ni Tatay Digong na papatayin ko kayo mga biktima ng drug war. Ang sabi nga nung judge, kinakailangan pa bang i-offer yan? So ano pong indikasyon niyan? Ang indikasyon niya na hindi niya masyado binibigyan ng halaga yung mga salita kasi politiko si Tatay Digong. Salitang politiko talaga yung mga bagay-bagay na yan. Bakit? Talaga namang ang pangako niya, lalabanan ng kriminalidad. Pero lalabanan ng kriminalidad sa konteksto na siya ay naging piskal. Totoo lang kasi, lahat ng mga naging salita ni Tatay Digong, lahat ng mga sinasabi niya, yan yung ginawang ebidensya sa kanya. Diba? Kumbaga doon sila nag-rely sa salita, pero wala naman silang nakita sa gawa. Diba? O ipagpalagay natin, talaga namang totoong may nagawa si Tatay Digong sa war on drugs. Napatahimik niya, kahit papaano ang bansa natin. Maraming mga adok-adok ang mga natakot at nagbagong buhay. Kahit papaano, nabawasan, kahit hindi naubos, nakita naman natin na nagkaroon ng progreso. 'Di ba? So yung sinasabi nila na si Tatay Digong ganito magsalita na tetigihin niya kapag ganito, ganyan. Syempre, alam natin kung paano magsalita si Tatay Digong Kung hindi kayo sa kanya sanay magsalita, iisipin nyo, naku, nakakatakot naman to. Baka mamaya ginagawa niya talaga yan. Alam nyo ba, dahil dun sa mga salitang sinasabi ni Tatay Digong, may posibilidad na yun ang maging basihan ng mga taong gustong sumira sa war on drugs ni Tatay Digong. 'Di ba? Yung mga nagiging biktima na sinasabi nilang inosente na nadamay sa war on drugs to, hindi naman addict to, hindi naman gumagamit, hindi naman nagbebenta. 'Di ba?
Hindi ba nila naisip na ginagamit nila yung salitang yon ni Tatay Digong para masira si Tatay Digong? Siyempre, kapag sila ang dumali ron sa inosenteng yon, kanino ibibintang yon? Kay Tatay Digong, siyempre. 'Di ba? Wala namang ibang pwedeng pagbintangan kasi si Tatay Digong yung nagsasalita ng ganon. Pero sa totoo lang, hindi talaga ginagawa ni Tatay Digong yun. At yun naman ay gagawin ng mga taong gustong sirain ang ginagawa ni Tatay Digong, yung programa ni Tatay Digong. 'Di ba? Lalong-lalo na siyempre, madami talagang mga adok-adok o mga drug lord ang nasasagasaan nung mga panahon ni Tatay Digong noon. 'Di ba? Tupad ng batas. Ibig sabihin, ang labanan within the rule of law at hindi naman sinasabi na baliwalain ng batas. No? So sa akin, good news din yan kasi kinikilala nitong presiding judge ni Tatay Digong na kahit ilang beses pa ulit-ulitin ni Tatay Digong yung mga ganyang salita na papatayin niya ang mga nanunulak ng pinagbabawal na droga, yan ay salita lamang. So kailangan natin pakita talaga. Kasi kailangan talaga yung inutos niya talaga ng harap-harapan, may video sila na ganun, o kaya may video sila na talagang kinikitilan ni Tatay Digong yung mga tao na yon na binibintang sa kanya na naging biktima niya ng war on drugs. 'Di ba? Dapat may ebidensya kasi kapag sa salita ka lang nag-rely, hindi dapat paniwalaan yun Kumbaga hindi naman magiging matibay na ebidensya yun. Kaya nga yung pagkakadala dyan, pagkakakulong ni Tatay Digong, napakababaw talaga ng mga ebidensya. 'Di ba? Pero nakukulong siya ng matagal diyan, dapat tatagalan na kalaya yan, ang hina ng ebidensya sa kanya. O kaya lang naman nakukulong ng matagal yan, may nag-iipi talaga sa kanya diyan intensyon na talagang patayin or gawin yung sinasabi niyang pagpatay at hindi lang mga pananalita. Kaya ang problema ng reklamo nitong mga kalaban ni Duterte is binigyan nila ng seryosong yung pananalita ni Tatay Digong. Binigyan nila. Yan ang nila Patakin mo yung pananalita na yung ginawa nilang makatotohanan. Reklamo nila, pwede ba yan? Kaya nga, nagsabi siya, bakit pa baka kinakailangan na tanggapin into evidence yung mga yan na napakadaming beses naman pinapaulit-ulit na. Tama. Baka wala na nga yung evidentiary value kasi halatang-halata na salitang politiko lang yan. So mabuting balita po yan. So anyway, antayin natin ang So susunod. mabuting balita po ito. Ayan. Na itong judge ngayon medyo Transparent realistic. siya. Realist. Okay siya. Hindi po nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Mabuti yan. Hindi siya chismosa. Mga kabanata, pero so far, so good po. Ako po'y nakakatulog ngayon, kampante na itong si Peter Haynes at si Kate Gibson, ang pinakamagaling na mga abogado talaga na depensahan si Tatay Digong. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Update Pinas News at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na nagmula kay Sir Donmar TV. Ayan, palakpakan natin dahil talagang parang malakas ang pag-asa ni Tatay Digong. No? Talagang malakas. No? At sana maging malakas pa rin si Tatay Digong at talagang malagpasan niya pa rin to hanggang sa umabot siya sa 2028. 'Di ba? Hindi lang sa 2028 kung kailangan mas magtagal pa siya. 'Di ba? Go. O kayo mga katunay, yan ang masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm PT and I'm out. Peace.